Ito yung ano nila, oh, estero. Tapos may mga nakatira din sa ilalim ng tulay. May away. Parang ano, may nangongolekta rito. Ay, may na-aksidente pa. Ato e-bike. Wala, naipit. Tapos dito, ayan, dami rin basura. Ito basura na gugulong-gulungan na lang. Ito yung mga ano, marami pala silang mga nakukuhang kalakal dito. Yung footbridge dati rito, wala na. Hindi na pwedeng daanan. Ito, mga basura dito nakakalat. Ewan kung alin pa yung mapapakinabangan nila dyan. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa kanto nitong Tayuman Street. At patawid tayo sa may Kapulong Street. Pag dinire-diretso natin yan, ang tagos natin ay sa may R10, malapit sa pier. So itong Kapulong Street ngayon ang pupuntahan natin, and mag-a-update tayo sa lugar na to. Ito raw kasi yung tinaguri ang isa sa mga delikadong lugar dito sa Manila, itong Kapulong Street, lalo na malapit doon sa may pier. So galing tayo dyan sa may Tayuman. Ayan, makikita natin dito maraming mga truck na naka-park dito. Tapos dire-diretsohin natin to hanggang sa makarating tayo dun sa dulo, sa R10. Etong Kapulong Street daw na to, actually dito maraming mga na hold up, may mga nai-snatch yung gamit. Kasi dito karamihan dito nakatira yung mga notorious na mga tulongges dito sa Manila, dito sa may Kapulong Street. Ayan. Ito yung ano nila, oh, estero. So tingnan natin dito sa baba. Marami rin pala mga ano doon, oh, informal settlers dun sa ano, sa gilid nitong estero. Ayun yung ilalim. Maraming mga nakasampay na ano, gamit. Tapos may mga nakatira din sa ilalim ng tulay. Pati ron sa ano, sa kabila, sa doon sa kabilang side. Hindi ko alam kung wrong way ako or ano, kung saan yung tamang daan dito. So bali nahahati pala tong ano, kalsada na to. Eto ano na, labasan na ng mga truck ngayon dito. So pwede rin pala dito sa kabila dumaan. Medyo hapon na tayo nakaalis, kaya ito medyo ano na, madilim na, padilim na ng kaunti. Ito yung ano nila, tulay. Dito maraming mga ano, mga homeless. Dito lang sila nakatira sa ano, sa Center Island. Ito yung naging ano nila, tambayan nila. Tapos diyan sa may mga truck. Ikot tayo dito. Ayan, oh. Dito na rin sila nagluluto. Tapos ito yung gilid ng ano, ilog. Ayan, maraming mga nakatambay dito sa labas. Puro mga truck yung kasabayan natin dito. So ito yung ano, oras ata ng labasan ng mga truck dito ngayon.
So ganito pala ang sitwasyon dito sa Kapulong Street dito sa may Tondo. Tingnan natin kung pwede tayong dumaan dito sa gilid. Parang delikado kasi kung sasalubungin natin yung mga truck dyan. Ito yata yung mga truck papunta na ng pier. Pila sila dito. Para din siyang sa may Moriones, Kahawig. Pero ito Kapulong Street to. Siguro gantong oras yung labasan ng mga truck. Bandang alas 5 ng hapon. Bali na kasi mag-aalas 6 na. Kailangan pag truck driver ka dito, maingat ka kasi pwede ka makasagi ng mga dumadaan ng mga nakabisikleta, mga nakamotor. Yan, paliko. Grabe. Kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte. Paunahan dito. Paano tayo tatawid niyan? Parang hirap tumawid pag ganito. Pero ibang mga naka-e-bike, ang lalakas ng loob nila. Siguro sanay na kasi sila dito. And parang baliwala na lang sa kanila yung yung ganito. Tawid na tayo. Dapat dito may stoplight o kaya may may enforcer na nagmamando rito. Joyride lang tayo dito sa may Kapulong Street. Ito yung niya. Ito yung sitwasyon dito. Etong truck tumirik ata to. May mga looban pa dun. Okay, dire-diretso lang tayo. Grabe haba ng pila ng truck, no? Talagang ito yung pinaka daanan siguro talaga nila. Ito sobrang daming basura. Dito lang nakatambak. Naipon yung mga basura dito. Malapit na tayo sa may pier. Maano rin dito. Grabe rin yung yung sitwasyon. Dito puro mga container van. Mamaya kung may chance tayo, pasukin natin yung mga looban dyan. Hindi ko lang sigurado kung pwedeng pumasok dyan yung motor. Pag medyo maluwag, pasukin natin. So masikip talaga to kasi dito yung parang main road ng mga truck. Dito talaga yung daanan. May pa doon, mga residential area. Dito na tayo sa malapit sa may Arten. Dito yung nangongolek ng basura. Ito naman yung sa footbridge. Nilagyan nila ng fence dito. So hindi na rin pwedeng daanan. Dito, ayun, naging tambayan na ng mga bata itong footbridge dyan sa taas.
Nandito pa rin tayo sa may R10. Ito puro ano, basura yung nandito sa Center Island. Ayun, oh. May mga nakatira din. Kasi ito, ito na kasi parang pinaka ano dulo na ng Manila. Grabe pala doon, marami pala mga informal settlers doon sa ano, sa looban, yung sa kabila. Tingnan natin kung ano ano yung mga makikita natin doon. So, liko tayo rito. Tingnan natin kung pwede tayo mag U-turn. Kung pwede naman. Puro basura. Ito kasabayan no, mga truck. Grabe. Ito yung R10. Dito ang main source of income nila, nakikita ko, ito may mga gumagawa sila ng uling, mga kahoy na parang nire-recycled na kahoy. Tapos dito may mga ano rin, may mga residential din dyan sa loob. Mahaba pala yan. May mga dito mahirap maglakad pag gabi. Siyempre, feeling ko madilim dito. Ito, mga basura dito nakakalat. Ewan ko kung alin pa yung mapapakinabangan nila dyan, pero kinakalakal nila eh. Siguro may nakakuha pa sila dyan na ano, na pwedeng pakinabangan. Daming basura. Eh si kuya nakakuha na siya ng ano, mga magagamit niya o pwede pang ibenta pagkakitaan. So ito yung ano, yung source of income ng mga residente rito. Flashlight first. Eh, nalakpakan ni kuya ng ano, flashlight. Dito makikita yung ano, sobrang hirap ng buhay sa lugar na to pagka nandito kayo. So mahirap dumaan nga naman talaga dito pag gabi. Ay, may mga looban pa dyan. Dyan. Ito mostly mga ano, mga scrap, mga junk shop dito. So siguro kaya yung mga umaakyat sa truck na mga jumper boys, eh dito nila binibenta sa mga junk shop yung mga bakal na nakokolekta nila or nakukuha nila sa mga truck. Ayan. Ito yung buhay dito. Ganito yung buhay dito sa R10, kanto ng Kapulong Street. Diyan may mga ano po dyan, residential area pa dyan. Try natin pasukin dito ah. Okay, so parang ano rin siya, parang katulad din sa Baseco. Pero ano, mas masikip dito. Doon masyado ng ano, crowded.
Hanggang dito lang siguro tayo sa bungad. Balik na tayo mamaya-maya. Okay, balik na tayo. Mari kayong dalawa. Ito parang ano, ito yung ano talaga. Kumbaga mas ano pa to, mas matindi pa to sa Baseco. Okay. So hindi ko masyadong ano na-explain yung lugar na to kasi first time ko lang din nakapunta rito. So parang ano lang to, parang on the spot lang na pinuntahan natin. Hindi natin alam kung ano yung makikita natin. Okay, so palabas na tayo sa may R10 ulit. I think tatawid tayo rito. Meron naman pala ditong ano, police outpost. Tawid na tayo ron. Ito yung mga ano, marami pala silang mga nakukuhang kalakal dito. Kaya mga yero. Dito rin sa ano, sa magaling sa truck ng basura. Ang daming truck dito. Yung footbridge dati rito, wala na. Hindi na pwedeng daanan. Hindi ko alam kung inasettlin to or ano. Wala na, oh. Sarado na eh. Wala nang mga baitang. Yung baitang kasi niyan, ano, puro bakal. Ewan ko, baka hindi ko lang alam kung inasettlin yan or ano. Okay, diretso na tayo. Ito yung ano, sa may pier. Grabe ang daming truck dito, no? Okay, balik tayo dito sa may ano, Kapulong. Takot naman dito. Puro truck yung kasabay mo. Grabe. Paano ka naman dadaan dito? Baka magulungan ka ng truck pag bigla ka na lang humarang sa harapan nila. Kaya pala nakaka ano yung mga ano dito, jumper boys kasi ano nakahinto yung mga truck eh. Ayun oh. Paano ako pupunta doon sa may Kapulong? Hirap nun. Pwede kaya akong dumaan dyan? Try ko lang. Iwasan natin to. Habang naka red pa, makakaliko pa tayo dyan sa may Kapulong Street. Okay. Parang wala akong kasabay na nagmamotor dito Bira lang yata yung dumadaan na nakamotor dito. Or lahat sila nasa gilid. O nga naman, delikado nga naman kung doon ka dadaan sa gitna. Motor lang yung dala mo, tapos puro truck yung ano, yung makakasabayan mo. Eto rin, wala na rin yung ano, yung mga baitang ng footbridge dito. So hindi na rin na pala nagagamit etong footbridge. Tingin ko wala rin namang dadaan dyan sa ilalim ng footbridge na yan. So, nandito na ulit tayo sa may Kapulong Street. Eto, may daanan pa rito, may mga looban pa. Ewan ko lang pwedeng pumasok motor dyan. Tingnan natin sa loob. Ito ay ano, ito ang Santo Niño Street.
Okay, dire-diretso lang tayo. Dami mga bata rito. Pasok tayo rito. Okay, wala tayong madadaanan dun. So, balik na tayo. Inikot ko lang. Tinignan ko lang kung ano yung pwede nating daanan dito. So, palabas na pala yun ng ano. Pabalik na yun ng R10 dyan sa ano. Okay naman dito. Huwag ka lang mapapagtripan ng mga tambay dito. Lalo na pag ganito. Siyempre, hindi ka taga rito. Masira yan. Tsaka pag magpapaandar tayo ng motor, dahan-dahan lang. Kasi maraming bata. Magagalit sa'yo yung mga nandito. Nandito na ulit tayo sa may ano, Kapulong Street. Ito yung gilid. Marami akong napapansin dito ng mga junk shop. Ito mga ano, mantika naman yung ano, business. Diyan may mga residential pa dyan. Doon sa kabila meron din. Sa looban. Ito mga bakal naman. Yung mga tanso kinukuha nila. So marami mga ano dito, mga junk shop. Lagrimas store. Ito marami mga kalakal dito. Ayan. Mga ito, binabaklas dito. Mga piyesa ng ano, ng washing machine. Palabas na tayo, papunta tayo ulit sa Tayuman. Ito may ano pa rin, oh, looban dyan. Dito sa Kapulong puro truck talaga yung mga kasabay mo. Dito mga basura, dito lang din nakatambak. Parang walang nagkolekta. Hirap dito. Baka hindi ka mapansin ng mga truck. May away. Parang ano, may nangongolekta rito. Yung mga ano, ay no, may mga ano sila eh. Parang may collection. Dumadaan dito yung mga truck. Ay, may na-aksidente pa. Ato e-bike. Wala, naipit.
Aksidente yun. Hindi napansin yun ng truck kasi maliit eh. Syempre yung truck mataas, hindi niya napansin na may nakaharang sa harapan niya na ano, e-bike. Ito, papunta na to ng Tayuman. Traffic na oh. Hirap palang dumaan dito pag ano, naka 4 wheels ka. Kasi ang kasabayan mo mga truck. Siguro lalo na pag ganitong oras, yung hapon, eh labasan na talaga yun ng mga truck. Ito basura na gugulong-gulungan na lang. Wala na. Dugyot na yung kalsada. Karamihan ng ano, mga nakamotor dito hindi nag-helmet. Tapos dito, ayan, dami rin basura. Marami din mga informal settlers doon sa gilid-gilid nitong estero na to. So kung titignan natin sa Google Map, nandito tayo sa Estero de Vitas. So ito yung Estero de Vitas. So dito, ito isa mga problema dito, yung mga basura. Tapos etong Estero de Vitas, ayan, palabas na to ng, hindi ko lang sigurado, pero parang doon ata sa kabilang side, yung papunta ng ano, palabas na ng Manila Bay. So ito naman yung papunta sa Nicolas Zamora Street. Ayan, maraming mga informal settlers dito sa gilid nitong Estero de Vitas. Pabalik na tayo doon sa papunta ng ano, Tayuman. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin sa simpleng ano, tour lang natin dito sa may Kapulong Street, kanto ng R10. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.